Sige po, huwag po kayong mag-alala. Gagawin ko po ng paraan. Ingat po kayo dyan. Ang mga huling salitang binitawan ni Maris bago ibaba ang kanyang cellphone. Malakas ang ulan ng gabing yun. Nang tumawag ang kanyang nanay upang sabihin sa kanya ang mga problema at bayarin na kailangang bayaran. Si Lea Maris, o mas kilala sa nickname na Maris, ay office worker sa isang maliit na kumpanya sa Maynila. Tubong Bicol si Maris at lumuwas lamang ng Maynila upang magtrabaho para sa pamilya. Mahigit 5 taon na din siyang nagtatrabaho bilang office worker at kamakailan lamang ay napromote siya sa pagiging supervisor. Masipag at masayahing dalaga si Maris na mayroong height na 5'3". May magandang muka at slim type, magandang estruktura ng katawan. Maraming lalaki na ang nagtangkang manligaw sa dalaga. Ngunit dahil busy nga ito sa trabaho at sa pagsustento sa kanyang pamilya sa probinsya, mas pinili na lamang niyang maging single. 19 anyos ang dalaga nang huli siyang magkaroon ng karelasyon. Pero hindi nagtagal dahil sa lamig ng kanilang pagsasama gawa ng pagkabisi ni Maria sa trabaho. 25 anyos na siya ngayon at wala pa rin ni isang maswerteng lalaki ang nakapagpasuko sa kanya na ibigay ang kanyang unang karanasan. Habang pauwi si Maris galing sa trabaho, nakatulala ito sa kawalan. Iniisip niya kung paano siya makakapagpadala ng pera sa kanyang magulang. Sa susunod na buwan pa kasi ang kanyang sahod. Lubog sa utang ang pamilya ni Maris dahil sa sakit ng kanyang tatay. At kahit na anong pang sipag at pagtitipid ang gawin niya, ay kinakapos pa rin talaga sila sa gastusin. Maging ang pag-online selling ng mga skincare product ay sinubukan niya na rin. Habang nasa biyahe, ay naisipan niyang manghiram ng pera sa kanyang close friend na si Gary. Si Gary ay 3 taon ng office worker sa parehong kumpanya ni Maris. Si Maris ang nag-train at nag-guide sa kanya sa mga trabaho noong ito'y nag-uumpisa pa lamang. 3 taon na rin silang magkaibigan ng dalaga. Masaya kasama si Gary. Madalas siya nitong napapatawa. May sense of humor, kaya naging malapit talaga si Maris sa kanya. Hindi siya naiilang kahit lalaki pa ito. Matagal lang may gusto si Gary kay Maris. Ngunit pinili na lamang niyang ilihim to. Dahil nga sa may itsura at panalo rin si Maris kung katawan lang ang pag-uusapan. Ngunit para sa kanya, minabuti na lang niyang ilihim ang pagtingin at pagkatakam sa dalaga dahil alam niyang wala naman siyang pag-asa dito. Hindi katangkaran si Gary na mayroon lamang height na 5'5", medyo chubby at may maitim na kutis. Hindi rin masasabing gwapo. Hindi talaga gwapo. Na pinalala pa ng pandemya dahil tad-tad ng tagyawat ang muka dahil sa mask. 37 anyos na si Gary at ni isang beses sa kanyang buhay ay hindi pa ito nagkaroon ng nobya. Ngunit hindi naman na ito bago sa usaping kama. Sa katotohanan, madalas siyang dating maghanap ng mga babaeng bayaran at handa siyang magbayad kahit magkano para lamang maibsa ng uhaw at kalungkutan ng damdamin. Pero natigil tong bisyo niya sa babae nung magkaroon nga ng pandemya. Isang araw, nakatanggap si Gary ng mensahe galing kay Maris at nais nitong makipagkita. Agad naman tong pumayag. Nakatira ang dalawa sa isang apartment. Medyo may kalayuan sa kanilang pinagtatrabahuhan. Ang apartment na ito ay may 4 na palapag at sa bawat palapag ay may 5 units na good for 1 person. Ang unit ni Maris ay nasa 3rd floor at 2nd floor naman si Gary. Maya-maya pa ay may narinig ng katok si Gary. Bagamat hindi pa nabubuksan ang pinto,
Alam niya na agad kung sino ito. "Ma'am, kayo ho pala, tuloy ho." Agad namang pumasok si Maris sa apartment ni Gary. Feel at home na dito si Maris dahil hindi ito ang unang beses na nakapunta siya sa apartment ni Gary. Komportable at may tiwala naman din siya sa kaibigan at katrabaho. Maliit lamang ang unit na ito, na meron lamang kusina at maliit na kwarto na nagsisilbing sala at tulugan. Pinaupo ni Gary si Maris sa upuan, habang si Gary naman ay naupo sa kanyang kama. Ang buong akala ni Gary ay balak na magbayad ni Maris ng kanyang utang, ngunit laking gulat niya na nang manghiram ulit ito ng malaking halaga. Meron na kasing utang si Maris kay Gary na nagkakahalaga ng 20K. Ginamit ni Maris ang perang to para sa check-up at sa gamutan ng kanyang tatay. "Kuya, Maris na lang pong itawag mo sa akin pag wala tayo sa opisina." "Ganun ba? Sinasanay ko kasing sarili ko na ma'am nang tawag sa'yo simula nung ma-promote ka last week. Ano bang sadya mo, Maris? Ba't parang seryoso yata masyado yung mukha mo?" "Pasensya ka na, Gary ah. Mukhang di pa rin ako makakabayad ng utang eh." "Walang problema, Maris. Hindi ko pa naman kailangan yung pera. Bayaran mo na lang ako pag okay na." "Pero kuya, kakapalan ko na yung mukha ko. Pwede ba ulit akong manghiram ng pera? Kailangan kasi ng pangkimo ni tatay eh. Promise ko naman sa'yo, Kuya Gary, babayaran kita pag nagkapera na ako." "Naku Maris, wala na rin akong mapapahiram sa'yo. Magkano bang kailangan mo?" "Kailangan ko kasi ng mga nasa 40K para pambayad sa ospital. Kung wala kang 40K, kahit magkano na lang." Habang nag-uusap ang dalawa tungkol sa kanilang problema, hindi naman nakalampas sa paningin ni Gary ang mga hita at binti ni Maris. Napakakinis at parang nag-uudyok to sa kahinaan niya bilang lalaki. Yan ang mga bagay na nasa isip ni Gary habang nakikinig sa mga hinaing ng dalaga. Nakasuot ng pangkaraniwang puting long sleeve blouse si Maris habang nakarolyo hanggang braso ang mga manggas nito at nakatakin. Simple at may pagka-elegante ang porma ni Maris. Unti-unti ring nagbago ang kaisipan at pagtitimpi ni Gary tuwing pagmamasdan niya ang maamo at ngayon mukhang problemadong mukha ni Maris, na halos maluha na sa pagkukwento ng kanyang mga problema. Tuloy lamang sa pagkwento si Maris at tuloy lang din ang pakiusap niya kay Gary na sana'y makahiram siya ng pera. Wala siyang kaalam-alam na nag-iba na rin pala ang kaisipan ng katrabaho. May kung anong masamang motibo ang nabuo sa isip nito na hindi niya kailanman aakalain. "Tutulungan kita sa problema mo. Huwag kang mag-alala," ani ni Gary. "Talaga? Maraming salamat. Pero sa isang kondisyon." Diretsang sabi nito. Ano naman yun, kuya?" "Papahiramin kita ng pera. Kung papayag ka, na makatabi kita ngayong gabi." "Ha?" Nabiglang sabi ni Maris. "Yun yung kondisyon ko." "Bastos!" Galit na sabi ni Maris. Labis talagang kinagulat niya ang mga katagang narinig niya sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Nagmadali itong nag-ayos at lumabas ng apartment ni Gary. Galit at maluhaluhang bumalik sa kanyang apartment si Maris. Pagdating sa kanyang apartment ay nalungkot siya sa sobrang pagkadismaya sa nangyari. Iniisip pa rin niya kung paano nabanggit ng kaibigan ang mga salitang kanyang narinig. Sinubukan din niyang manghiram ng pera sa ibang kaibigan, ngunit bigo naman to. Dahil na rin siguro sa epekto ng pandemya, kaya walang masyadong pera ang mga tao. Bagamat isang pangkaraniwang office worker lang si Gary, matagumpay naman to sa pagiging crypto trader. Ito ang paraan ni Gary para kumita ng malaking halaga ng pera. Sa mga ganitong pagkakataon, si Gary lang talaga ang maaasahan ni Maris na makatutulong sa kanya. Ngunit hindi nito kayang tugunan ang mga kondisyon ng lalaki. Sa kabilang banda, pinagsisisihan naman ni Gary ang mga nasabi sa kanyang kaibigan.
Nadala lamang siya ng oras na yun at nais siyang manghingi ng paumanhin, kaya't inihanda na niya ang perang kailangan ni Maris at balak niya itong ipahiram ng walang kapalit. Inilagay niya ito sa sobre at dinagdagan pa niya to ng libreng 10,000 para sa peace offering at nagbabakas sakali na sana'y mapatawad siya ng babae. Kinabukasan, nagkita silang dalawa. Agad na umiwas si Maris at hindi niya na ito nakausap. Sinubukan niyang habulin para kausapin sana ito, pero mabilis nang umalis. Nakablock na rin siya sa messenger. Maging sa opisina ay iniiwasan na siya nito. Hindi siya makahanap ng timing para makausap si Maris. Nais lang sana niyang humingi ng paumanhin at nagbabakas sakaling maibalik ang kanilang magandang samahan. Makalipas ang 3 araw, habang nasa opisina, nakatanggap si Maris ng tawag mula sa kanyang nanay. Ayon dito, labis nang lumulubha ang kalagayan ng kanyang ama at kailangan na talaga itong maisailalim sa chemotherapy. Hinang-hina na si Maris sa problema, pero hindi pa rin siya nagpapaapekto sa trabaho. Bagkus ay lalo pa niyang pinagbuti. Hindi pa natatapos ang araw na yun nang makatanggap siya ng mensahe galing sa landlady ng tinitirahang apartment. 3 buwan na kasi siyang hindi nakakapagbayad ng upa. At kung hindi pa raw siya makakapagbayad, kinabukasan ay mapipilitan na ito na paalisin siya. Naalala din niya na tambak na ang kanyang bill sa kuryente at tubig at maaari na siyang maputulan sa susunod na linggo. Sunod-sunod na naipon ang problema ni Maris na labis niyang ikinalungkot. Habang papauwi, naluluha na lamang siya nung iabot na niya ang kanyang pamasahe sa FX driver. Dahil yun na lang kasi ang natirang pera ng kanyang pitaka. Gulong-gulo na ang isip niya. Hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pera. Maski pambili ng pagkain ngayon at pamasahe ay wala na rin siya. Pagdating sa apartment building na inuupahan niya, napatingin na lamang siya sa unit ng kaibigang si Gary. Naisip niyang yun na lang talaga ang tanging paraan. Habang paakyat ng hagdan, bigla na lamang siyang napatigil sa 2nd floor at nag-isip ng mabuti kung kaya ba niya ang kondisyon na hinihiling ng kaibigan. Habang nag-iisip, hindi niya namamalayan na nasa tapat na siya mismo ng pinto ng unit ni Gary. Huminga ng malalim, pinunasan ang naluluhaluhang mata at kumatukto. Nagtaka si Gary kung sino yung tao sa labas ng pinto. Wala kasi siyang inaasahang bisita sa araw na yun. Ngunit umaasa siya na sana si Maris ang taong nasa pinto. Laking gulat at tuwa niya nung makita niyang ang kaibigan niya ang nasa pintuan. Heto ng pagkakataon niya upang manghingi ng paumanhin. Kayo ho pala ma'am. Yung tungkol dun sa ano. Hindi pa tapos magsalita si Gary nang biglang magsalita si Maris. Payag na ako. Ha? Nagtatakang tanong ng lalaki. Payag na ako sa kondisyon mo. Ikaw na lang kasi ang makakatulong sa akin. Nagulat si Gary nang marinig niya ang mga katagang binanggit ng dalaga. Agad niya itong pinatuloy sa kanyang unit. Gaya ng dati, nakaupo si Maris sa upuan at nasa kama naman si Gary. Talaga madam? Payag ka na sa sinasabi ko? Tila excited na tanong ni Gary. Nawari ba'y nalimutan na niya na gusto niya nga palang manghingi ng paumanhin. Pero may mga kondisyon din ako. Ano yun? Gusto ko sa ating dalawa lang to. Huwag na huwag mong ipagsasabi sa ibang tao. Walang problema madam. Wala akong pagsasabihan. At may pakiusap sana ako. Okay lang ba kung 60K nang hihiramin ko? Ikinuwento ni Maris ang kanyang problema. Sa renta, sa bills na hindi niya mabayaran, kaya't agad pumayag si Gary. Sige, payag ako Maris. Nakasuot ng cream color blouse si Maris with black blazer at naka-black na palda din na above knee level. Nababalot ng katahimikan ng buong kwarto sa mga sandaling yun. Tumayo si Maris at huminga ng malalim at unti-unting inaangat ang kanyang palda.
Muling huminga ng malalim si Maris. Nilabanan ng takot at unti-unti nang tinanggap ng kanyang isip ang kanyang sasapitin ng gabing yun. Hanggang sa namalayan na lang niya na nasa sahig na pala lahat ng suot niya. Hindi naman makapaniwala si Gary sa kanyang nasaksihan. Naupo si Maris sa harapan ni Gary. Unti-unting binukas ang mga binti. Napansin niya ang mukha ng kanyang kaibigan na mukhang agresibo ng mga oras na yun. Dahil ayaw niyang matunghayan ang mga susunod na mangyayari, agad niyang ipinikit ang kanyang mga mata, kasabay ng muling pagbagsak ng kanyang luha. At sa puntong yun, ay halos himatay naman si Gary sa galak, nang tuluyan niyang makamit ang matagal nang inaasam na babae. Walang sinayang na oras si Gary, kundi sulitin ang pagkakataong yun. Halos magiba niya ang matibay na kama sa gigil. Nang gabing yun, walang nagawa si Maris, kundi yakapin ng mahigpit ang lalaki. Naglalaban ang kanyang isipan. Gusto niyang awatin ng katrabaho, ngunit sa kabilang banda ay pilit siyang yumayakap dahil sa galak na ayaw niyang tanggapin sa sarili. Nang gabing yun, ay ang unang karanasan niya sa kama. Kahit labag sa kanyang puso, ay may kung anong galak at kiliti pa rin sa kanyang pagkatao nang tuluyan siyang madala sa rurok ng kanyang katrabaho. At aminado siya at natatakot na baka hanap-hanapin niya ang tagpong yun. Muli namang natauhan si Maris sa sitwasyon niya. Pilit na inayos ang sarili. Ngayon lamang niya dinanas ang ganoong karanasan. Ngunit labag pa rin to sa kanyang puso. Kaya naman muling umiyak si Maris dahil sa kanyang naging sitwasyon. Hindi pa rin siya makapaniwala sa pinagdaanan niya. Gamit ang natitirang lakas, mabilis na tumayo si Maris mula sa kanyang pinagkakaupuan. Kinuha ang kanyang bag, pati na rin ang sobre ng pera. Walang imik na mabilis lumabas ng unit ni Gary. Sa pagmamadali ay nalimutan pa nga niyang kanyang panloob. Tuwang-tuwa naman si Gary sa nangyari. Hindi pa rin makapaniwala na nakamitan niya ang matagal na niyang pinapangarap na babae. Agad na dinampot ni Gary ang kapirasong telang naiwan ni Maris bilang remembrance. Lumuluha pa rin dumating si Maris sa kanyang unit. Pagdating niya, mabilis tong nagpunta sa banyo para mag-shower. Hindi pa rin siya makapaniwala kung bakit sa kanya nangyayari ang mga bagay na yun. Kinabukasan, agad na ginamit ni Maris ang pera para makapagbayad ng renta. Binayaran na rin niya ang kanyang mga bills. Nakapagpadala na din siya ng pera sa kanyang magulang. Natapos lahat ng problema niya sa araw na yun. At kahit papaano ay may natira pa siyang pera at nagbabakas sakali ito na sana umabot hanggang sa susunod niyang sahod. Makalipas ang 1 buwan. Back to normal na ulit ang buhay ni Maris. Bumubuti na rin ang kalagayan ng kanyang tatay. Wala siyang naging problema sa buwan na yun at sana nga'y magtuloy-tuloy na. Ngunit mukhang hindi na talaga maibabalik ang pagkakaibigan nila ni Gary. Kasi sa tuwing magkakasalubong ang dalawa, ay agad silang nagkakailangan. Nakontento naman na ang dalawa sa ganoong sitwasyon. At pareho na nga nilang tanggap yun. Nangako si Maris sa sarili na babayaran niya ang utang niya kay Gary para malimutan na rin niya ang lahat ng pinagdaanan. Ngunit dahil sa maintenance ng chemo ng kanyang tatay, maski piso, ay hindi pa rin to nakakapagbayad. Kahit mataas na rin ang sahod niya ay sakto lang to para sa gamutan ng kanyang ama. Hindi naman to alintana ni Gary. Dahil sa hindi nga siya masyadong nangangailangan ng pera. Ang tanging hiling lamang niya sa ngayon ay muling maibalik ang pagiging close nilang dalawa ng babae. Hanggang dito na lamang po ang ating storya at salamat sa pakikinig.